Paano mo nga ba i-celebrate ang pagsalubong ng bagong taon o New Year's Eve? Nagsuot ka ba ng lucky color na damit? Naglagay ng mga barya sa bulsa? Tumalo ng mataas? O nanood na lamang ng mga nagagandahang fireworks display? Dahil ilan lamang iyan sa mga nakasanayan nating gawin tuwing bagong taon. Subalit alam mo ba na sa bawat bansa o lugar sa mundo ay mayroon ding kanya-kanyang mga natatanging paraan ng pagsalubong ng bagong taon. Kaya naman halina't isa-isahin natin ang mga kakaiba at mga weird na pamamaraan na kanilang ginagawa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Una, batid mo ba na sa bansang Spain, tradisyonal ng mga tao doon na bago pumatak ang alas 12 ng hating gabi ng December 31 ay kailangang makakain o makaubos na sila ng 12 piraso ng ubas upang maging masagana raw ang darating na buong isang taon. Kailangan ding siguraduhin na matamis at hindi maasim ang ubas na kanilang kakainin, sapagkat dito rin nakasalalay o nakabase ang magiging takbo o daloy ng inyong paparating na taon. Samantalang sa bansang Ecuador naman ay tampok ang pagsusunog ng mga scarecrow na binibihisan nila at pinapalamanan ng mga newspaper na tinatawag din nilang Año Viejo. Ang mga scarecrow na ito ay pinaniniwalaan nilang simbolo ng paglilinis o pag-aalis ng mga masamang elemento, pangyayari o mga bad luck sa paparating na taon. Subalit di rin naman patatalo ang Latin America, sapagkat para naman sa mga taga roon, ang paparating na taon ay nakasalalay sa kulay ng underwear na kanilang suot-suot sa bagong taon. Ang mga naghahanap raw ng pag-ibig sa darating na taon ay marapat raw na magsuot ng pulang underwear. Dilaw naman para sa kasaganaan at puti naman kung para sa katahimikan at kapayapaan. At iba-iba pang mga kulay base sa inyong kahilingan. Kabilang nga dito ang bansang Mexico, Bolivia, Brazil at ilan pang South American country. Ang bansang Japan naman ay tampok sa pagbabatingting ng kampana sa mga templo ng maka 108 ulit dahil ayon sa kanilang paniniwala, inaalis nito at nililinis ang 108 klase ng kasalanan ng mga tao. At syempre hindi patatalo ang Pilipinas na kilala nga sa mga pampaswerte at lucky charms, lalo na nga sa pagpasok ng bagong taon. Ang bagong taon na siyang pinaniniwalaang simula ng bagong pag-asa at simbolo, lalo na financially. Kaya naman, ang pagsusuot ng may mga bilog-bilog na hugis ng damit o polka dots, 12 mga bilog na prutas sa mesa, mga barya sa bulsa, at ilan pang mga bilog-bilog bilang pampaswerte ay panghatak ng swerte daw sa papasok na taon. At upang maging tuloy-tuloy at masagana ang buong taong paparating. Samantalang batid mo ba na sa Germany pala ang pagtatabi o pagtatago ng kaliskis ng inihandang karpa sa mesa noong medianoche sa inyong mga wallet ay mainam daw na pampaswerte o panghatak ng good fortune sa darating na buong taon. Kung sakali naman na mag-celebrate ka ng New Year sa bansang Denmark, ay huwag ka nang magugulat dahil tampok pala sa kanila ang pagbabasag ng mga plato o mga chinawares sa pagpatak ng New Year. Ang mga plato na inipon nila upang basagin sa harapan ng mga bahay dahil para sa mga taga-Denmark, ito ay maaaring magdala ng good luck. The more na platong babasagin, ay the more ang mga swerteng
maaaring dumating. Subalit hindi naman pahuhuli ang Italia dahil sa mga bahaging ito, partikular na nga sa Naples, ay literal na magkakalat ang mga muebles tulad ng mesa, cabinet, upuan at iba pang mga kasangkapan sa kalsada dahil kanilang inihahagi sa bintana o sa balkonahe ang kanilang mga lumang gamit sa pagpasok ng New Year, sapagkat para sa kanila ay simbolo nga ito ng fresh start. Kaya naman marapat ay siguro'y magdoble ingat na lamang sa paglalakad sa kalsada sa gabi ng December 31, lalo na kung ikaw ay nasa Italia. Mga kakaibang tradisyon, minsan ay bago sa ating pandinig, pero iisa lamang ang nais ipabatid. Lahat tayo ay nagnanais na maging masagana ang taong paparating. Anuman ang pamamaraan ng pagsalubong natin. Ikaw, papaano mo sinalubong ang bagong taon? May ilan ba sa ating mga nabanggit ang nais mong subukan next year? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.